So, ito yung MTR, Central MTR Station. Pauwi na rin ako. Dito sa sa MTR, pwede ka magbayad ng cash. Kukuha ka ng single journey na ticket. At saka, pwede ring single journey octopus or ticket na tinatawag na lang octopus dito sa Hong Kong. So, kalawak. So, galing tayo sa baba, no? Ibig sabihin ito underground na to. Galing tayo doon sa taas. Ito yung hagdanan. Ito yung escalator. Ayan. Galing sa taas. Ayan. So, ito ibig sabihin, bumaba tayo. Underground na to. So, underground na ito, no? Paninda din dito. Mga shop din dito. Ayan. Pwede octopus na. Kung meron kang octopus, kumuha ka na ng octopus para hindi ka na magpanay. Bila, kukuha ng single journey. Top up mo lang yan kahit $50 o matagal mo nang gagamitin yan. Kasi pa central papunta sa amin, $5 lang naman. So, dito talagang disiplinado ang mga tao. Nakita nyo yan. So, dito pag ayaw maglakad, naka-steady ka lang, nakatayo ka lang, bibigyan mo ng daan yung mga nagmamadali. So, sa bandang kaliwa, open yan para sa mga nagmamadali. Kasi kung nakatayo ka dyan sa kalibadang kaliwa, sisigawan ka. Ganun ka disiplinado ng mga tao dito. So, ayan. So, galing tayo sa taas, baba tayo. So, ito naman pangalawang baba na natin. Ganun kailalim ng hukay dito ng MTR sa Hong Kong. So, ayan, ibang way yan to Taiwan. So, itong nakapangalawang baba na tayo, no? Pangalawang baba na tayo. So, ayan, maraming tao. Marami dyan, no? Napakalawak nito hanggang doon yan. Kahit sa kabilang ano na yan, sobrang lawak ng hukay dito. Ito pa nga, bababa ulit tayo ng pangatlong baba. Dito naman yung way ko. Grabe, imagine mo, ganito kalawak ng hukay, ganito kalalim, tapos sa taas mga building. Imagine, nakikita nyo yung building sa taas kung gaano kalalaki. Tapos kung saan nakatayo ang mga building, sa ilalim puro hukay na. So ito, buma tayo pangatlong baba, bababa ulit tayo pang-apat na baba. Ganito kalalim ang hukay ng mga MTR station dito sa Hong Kong. Underground. Grabe. Galing sa taas, bumaba tayo, unang baba, tapos nagbababa ulit tayo, pangalawang baba. Tapos bumaba ulit, pangatlong baba, at ito pang-apat na baba. Imagine kung gaano kalalim ito. So ayan na yan ang train. Hello mga darling. So ako muna mag-vlog dahil si Darling Gabi hindi pa siya nakakapag video pag panagat. Ayan. So kunting vlog muna tayo dito sa buhay sa Hong Kong. So nandito ako ngayon sa Worldwide Plaza dito sa Hong Kong. So ipakita ko sa inyo kung ano meron dito. Ayan. So pag Sabado or Linggo, puno to dito dahil ang daming mga Pinay. Kasi nandito lahat ng mga produkto ng mga Pinay. Ayan, may mga malunggay, oh. Tapos may mga laing. Ayan, malunggay yan. Ayan, daming saging. Uy, 7 pieces, 20. Nakabili nga. Kasi ano siya, oh, lalaki. Sarap lagain. 7 peraso, no, 20. 7 peraso. Nasaan to? 140. 145 sa piso. O, diba? Kaya,
sa 6 na taon ko dito mahigit sa Hong Kong, hindi pa talaga ako bumibili ng saging dahil nga sa sobrang mahal. Pero ngayon bibili ako, parang gusto kong kumain ng saging. Yung medyo madilaw-dilaw na, yan o. So ayan, maraming mga paninda dyan. So ito yung napili ko. Yung malalaki, tapos medyo dilaw na. Sa iba kasi 4.20. Kaya napabili ako, kaya kasi medyo mas mura. Sa iba 4.20 o 5.20. Ito, 20 na din dyan. Ay, ganun? Pare-parehas mo. Dati kasi ganun eh, 5.20 or di kaya 4.20, kaya hindi ako bumibili. Ngayon napabili ako kasi ilang peraso. Yan lang. Maraming mga paganda sila dyan. Richard! Richard! Help me. Ha? Yan, lahat yan mga Pilipinarado. Na-check yan. Bumigay ng dyan. Yan. Salamat. Ayan, mo na muna na ganyan. Ganyan mo na. Ayan, may mga nilaga na din. Ayan, may mga hopya. Lahat yan. Suman yata to. May mga ano dyan, chicharon. May mga, ano nga tawag dyan? Ano ba tawag dito, Haraya? Ah, piyaya. Piyaya. Yan, lahat yan. Puro mga Philippine product yan. Yan, mga tinapay. Nakakatawa, di ba yan mo? Bira lang din ako nakakabili kasi, oh my god, bumili ako doon, meron para dito mas magandang itsura, oh, tig 20 na rin, 7.20 na rin siya. Ayan, oh. Tapos ito yun, mga saluyot, may sili. May bangus tayo, 60 lang yun, 3 piraso. May mga bangus na rin sila dyan. Ayan. Magkano sa iba na ganito? Ay, dahon ng banan, guyabano. Meron ano, ayan, merong ampalaya. May mga Indian nito. Ay, ang dami din dito. Oh, malalaki. Nakabili ako sa kabila. Ay, pito ba yung May bago kami bende. Nakabili, Ito yung paper na ano. nakabili na ako sa kabila. Ang dami, malumbay. Meron bagong dating, naka-styro pa. Yan. Grabe, ang galing. Oh, ayan oh, lalaki. May santol. Magkano santol? Magkano ang santol, te? Ano sa'yo na, Clay? Magkano sa santol? 20. Magkano? Ilang piraso? 20? Isa lang. Oh my God. Oh, Ay, puno na yan sa Pinas. Oo nga, nag-aeroplano kasi. Isang puno na yan sa Pinas. 10 na lang. May sinigwilas din. Meron din mga Indian mango. Ayan, oh, katamis niyan. Ano sa'yo, te? Ano sa'yo, te? Atras sa presyo. Atras sa presyo. May mga damit din dito. Ayan, may santol. Ayan, mga bango sa dala. Ayan. Saluyot, malunggay. Ayan. Gahanap ako ng spring onion. Wala akong makita. Saluyot. Yan, saluyot. Paborito ko talaga yan sa ano. Sa tinola. May mga chinilas din dyan. Ayan, may mga turon. May mga Ano nga yun, Nanay? Itlog na maalat. yung ginataan. Uy, be, Bilo-bilo. Ito, Kung pagka pinagbigyan mo ng pinagbigyan yung sarili mo dito, lahat ng makita mo, kahit sabihin mo tig 15, tig 10, pero pag i-convert mo yan sa piso, mahal din. Ay, sarado ang PNB. Anong oras na ba? Ba't ang sarado na silang aga? Pag Webes, sarado sila. Ito yung PNB, ayan. Gusto mo mag-open account, diyan, pwede ka. Meron din ditong BDO. Yan, mga alahas dito, mga paninda. Ayan, hanggang doon yan. So, dito muna tayo.
Grabe, nakakatuwa. Kailangan may pera ka talaga dito pag pumunta ka. Ay, ang cute. Ang cute niya. sa ganda. Wala pa pera. Wala pa. Kapansin mo na yung darling. Huwag mong pagbigyan ng sarili mo kapag pumunta ka dito kasi mauubos ang sweldo mo. Yung $20 na yan, magkano na yan sa piso? 140, 150 na din yan. Diba, mahal. Ang santol, isang piraso, $20. 150 pesos. Mahal yung chinelas, 50. Like 300. Ayan, meron dito mga paninda din. Mga sapman-sapman. Mga t-shirt. Magkano t-shirt? 20. Mga nakanto mga pambahay ba? Ayan, mga pambahay. Wala na akong pambahay. Palitan ko na lahat yung mga pambahay ko. Balik ako mamaya. Punta lang ako ng post office. Ayan. Lahat ng mga kakanin. Ayan, kung gusto mo ng ulam, ay $40 lang, oh. Meron ng mga kalahating pritong manok siguro yan, ha? Buo, kalahati. Tapos may mga tuyo. Ayan. Bilo-bilo. Mga kakanin. Ayan, mga kakanin. Ayan. Lamansi, yan. Kita mo nyo yan lahat, mga galing Pinas. Kaya pag nandito ka sa Hong Kong, hindi mo masyadong mamimiss yung mga pagkain sa Pinas. Kasi nandito lahat. Ang cute nito, oh. Kabili nga mamaya. Babalik ako mamaya. Magkano dito yung mga ganito? Alin? Ito 20-20. Tatlo 50. Yung crop top, $30 each. Pwede. Pambahay ba? Gusto ko na palitan yung mga pambahay ko. Yan, oh. Lahat yan. Hanggang doon yan sa dulo. Hanggang 3 palapag to dito. Para lang talaga to sa Pinoy. Imagine dito sa Hong Kong isang matatawag mo na rin siyang mall para sa mga Pinay. Diba? Sa ibang country, di ko alam kung mayroong ganito. Yan, mga tindira na yan. Yan, mga Pinay yan sila. Skilled yan sila. Mga nagtitinda ng mga... Punta tayo sa 2nd floor. Akyat tayo doon. Hanggang 3rd floor ito. So, nandito yung BDO. Kung gusto mo rin mag-open account sa BDO, ayan. Ayan. Ayan, mga damit. Ay, ganun din naman dito. Makaramihan dito din mga madamit sa taas. Grabe, pag may pera ka talaga, ang sarap sana mamili. Pag natapos ko yung bahay ko, doon ko napagbibigyan yung sarili ko. Sa ngayon talaga, grabe. Todo tipid talaga. Pero ang cute na dito. At saka mura dito ng mga pantalon. Oh. Dito ako bumibili ng mga pantalon. Kasi mura. Pang sports. Pang sports. Tataas naman masyado sayad sa akin. Maganda sana. Maganda yan pag magandang height. Ang video.
Mayroon din ditong BPI sa baba. So, hanggang doon yan. Dito yung sa Efret. Nandito yung yan, mga damit, may mga pang sports. Yan. And ganun din yan doon. Mga bilihan din yan. May mga alhasan. Mayroong mga damitan. Mayroong mga goods. Mga tinapay. Yan. Mga pampaganda. Ganun din dito. So, nandito tayo ngayon sa taas. Ayan. Mga sandals. Ayan, mga crop top. Tatlo, 60. Yan, meron din mga ganyan. Hindi kasi ako mahilig sa mga ganito. Kasi mababa lang ako. Sayad siya. Tsaka mabilis na punit pag pang araw-araw. Mga pantulog dyan. Siguro sa kanya ako gagala dito ng matagal pagka day off. Pero naman pag day off naman ang tamad-tamad. Pero pag maganda kasi pag gantong araw kasi hindi siya matao. Yan mga casing, mga cellphone. Yan, spam. Isang box, 128. Pag magpa-box ka. Tapos dito naman yung A-Fright. A-Fright ba yan? A-Fright. Pag magpa-box ka. Marami naman dyan. Cargo. So, yung mga damit. Ganyan mga ganito, mga tag 20 lang. Pero hindi na ako mahilig sa mga ganyan. Habang pala nagkakaedad ka, nag-iiba din yung mga gusto mo. Dati hindi ba ako mapasuot ng may manggas, laging sleeveless. Ngayon gusto ko na lagi mga may manggas na. 25 lang Maganda dito mag-ikot pagka ayan pang ligo. Ay, pang ligo yung swimsuit. Maganda siya. Ito mga t-shirt iba ibang brand. May Ganda. May mga 45 lang. Yung mga shorts 20, tatlo pangatin iba-iba. Meron din 3.50. Ganda na ito bahay. Malapit lang to sa trabaho ko. Dito naman talaga lahat karamihan ng mga Pinay-site saan lugar sila nagtatrabaho. Nandito karamihan nagpupunta. Ay, ito ang cute. Ganda nito. Off shoulder. Magkano ganito? 49. Mahal. Yan, sa metro madalas dito ako bumibili ng mga crop top. Kunti lang mga tao, laganong tao. Pag ganitong araw talaga, yan, maluwang. Ito magandang araw na mamili ka. Kasi pagka Sabado o Linggo, naku, siksikan ko dito. Hindi ka na makadaan. May LBC dyan. May LBC. Yan, mga alhasan. Grabe yung mga alhasan. 6,860. Wala yan mga best. Bibili ako. Cute na mga kwintas. Ang kakapal. Hanggang nandito na tayo sa 3rd floor, pero ayan pa rin marami pa rin mga pamilya dyan lahat na canned goods, pampaganda.
Ito yung napapanood ko sa mga ano. Ang paputi daw. Hindi ko na kailangan magpaputi. Pag uwi sa Pinas, iitim ka din. Yan, lahat, mga kung ano mayroon, mga paninda dyan. Yung mga paganda, mga rulo, mga shampoo, mga rulo. Ito, bibili na ako nito. Isang ang mahal? $15? Pero no choice kasi kailangan ko to. Wala na akong ganyan na kanali sa flip. Yung sa third floor, hanggang third floor lang to. Pero meron pa yata tong ano, building pa to hanggang taas eh. Pero mga office na yata yan dyan. Ay, mga office na yan nandyan. So nandito na tayo ulit sa second floor. Meron sila mga paninda ng mga cellphone. Meron din dito mga ayan. So, yung mga shorts. Ito tag 50 to. Mga crop top tag 20. Mga panty oh. Ang gaganda ng mga dress. Mga andis. Ay, pantulog. Hanggang tingin lang. Paggastadora ka, hindi talaga tatagal ang sahod mo dito. So yan yung BPI. Pwede ka maghulog ng pera dyan. Credit account, yan, pwede ka hindi ko alam mo, pwede ka mag-open account dito. Kasi naghuhulog lang ako ng pera dito kapag 100,000 na higit yung papadala mo. Kasi may limit na sa mga remittance, may limit na. So, palabas na ako. Punta na ako ng post office. Medyo makulimlim ngayon. Ang buhay OFW, buhay Hong Kong dito. OFW Hong Kong. Yung tao, so dito ako dadaan. Naambon. Ayan. Ngayon ko lang napansin, may video. May video din pala doon, oh. Hindi ko alam kung sa ibang country meron din ganito gaya dito sa Hong Kong. Baka sure. Yan yung HSBC. Ayan. Yan talaga yung pinakamalaking bangko dito sa Hong Kong. Yung Hong Kong Bank. Meron din yan sa Pinas. Meron din HSBC sa Pinas. Kasi yung dati kong amo, Vice President ng HSBC sa Makati.
galante yun. Dati kong amo, 2 beses ang pabonus. Hindi lang ang pabonus, ano, yung magkano sahod mo. Ano pa, parang doble or triple. Pag Chinese New Year, nagpapabonus din siya kasi pag Chinese New Year, kasi Chinese nga yung bangko na yan. Chinese bank nga yung HSBC. So, pag Chinese New Year, nagpapabonus din siya at saka Christmas. Dito nga ako sa, lalakad ako ngayon papunta sa post office. Parang nasa Pinas ka lang din kasi makikita mo yung mga Pinay yan. Dito. Diba? Yan ang maganda dito sa Hong Kong. Safety ka. Kahit mag-alahas ka dyan ng diamante, ginto, mapuno yung katawan mo ng alahas, walang gagalaw sa'yo, walang magdudukot sa'yo, walang maghahablot sa'yo. Sobrang napakapayapa ng Hong Kong. Mga tao dito lahat sumusunod sa batas. Makikita mo may mga kanal sa gilid ng kalsada. Napakalinis. Kasi talaga yung mga tagalinis, ginagawa talaga nila ang trabaho nila. Hindi yung tinatatamaran lang nila magpa-picture kunwari. Ganon, ginawa ng trabaho. Pero walang resulta. Diba? Diyan madalas dito lahat, kahit saan naman dito nagtatambay, maraming mga Pinay nagtatambay dito sa Central. Yan, puno yung kalsada. Puno yan. Sobrang dami talaga ng Pinay dito kasi pag oras ng Sabado, Linggo, puno yung mga park at mga gilid-gilid. Nandyan, nagkakantahan, gilidibang. So, nandito ako sa post office ngayon. Kukunin lang ako. Ito yung nabili kong saging. Ayan. 7 piraso. Malalaki din siya. Dati kasi ang saging, ano lang, 4 na piraso, 20. Kaya hindi talaga ako bumibili. Ngayon, napabili ako kasi nga, 7 piraso yung 20. So, babalik na lang ako ulit at mayroon akong kukunin dito sa post office. So, ayan, tapos na ako sa pakay ko dito sa post office. Pauwi na rin ako. Ayan. Dito lang po, malapit lang po sa Central, yung sa Worldwide na pumuntahan ko. Lakad lang din. Dito sa Hong Kong, ganyan kasi pag ang mga tao, puro lakad, walang katapusang lakad. Hindi gaya sa Pinas, pagbaba mo sa kanto, mayroon na naman ulit na masakyan na tricycle, habal-habal, o di kaya yung trike, padjak. Dito sa Hong Kong, ganyan, lakad lang. Kasi ang sakayan dito, taxi lang. Taxi, MTR, bus, or di kaya Uber, or Grab. Ganun lang. So, or di kaya ferry. Pwede ka rin mag-ferry. Tayo. Balik na ulit tayo sa MTR. Busy ang mga tao. Parang nung naka-abroad ako, saka lang ko lang na-realize no na bakit
Bakit sa Pinas ang mga tao karamihan mga tambay, nag-uupukan lang, mga tamad, mga walang trabaho. Pwede ka makapit bahay, makipag-chismisan. Dito sa Hong Kong wala. Hindi lang na sa Hong Kong, at sa ibang bansa, sa ibang country hindi naman ganun. Ang walang panahon ang mga tao na tumambay-tambay lang o mangapit bahay, makipag-chismisan. Dito lahat kumikilos, gumagalaw. Ganun kasi pag yung mga taong to, kaya naman maunlad. Ayan yung worldwide. Diyan tayo galing kanina. Hanggang 3rd floor yung mga paninda ng mga Philippine product. Tapos yung sa taas na building na, mga office na yan. Hindi ako sure kung residential bang taas nito, pero parang office lang. Sa tingin ko mga office lang to. Yan, parang office siya. Nagtataka ko ngayon, ko lang napansin na ang binili kong saging, bit ko pa sa plastic. Meron naman pala akong dalang bag pwedeng paglagyan. Worldwide house. So ito yung MTR, Central MTR station. Pauwi na rin ako. Dito sa sa MTR, pwede ka magbayad ng cash or kukuha ka ng single journey na ticket, at saka pwede ring single journey octopus or ticket na tinatawag nilang octopus dito sa Hong Kong. So kalawak. So galing tayo sa baba, ibig sabihin ito underground na to. Galing tayo doon sa taas, ito yung hagdanan. Ito yung escalator. Ayan. Galing sa taas. Ayan. So, ito ibig sabihin, bumaba tayo. Underground na to. So, underground na. Ito na. Mga paninda din dyan. May bakery. So, may mga ATM machine ng Hang Seng Bank. Meron din dito mga 7-Eleven, mga paninda din dito, mga shop din dito. Yan, pwede octopus na. Kung meron kang octopus, kumuha ka na ng octopus para hindi ka na magpanay. Bila kukuha ng single journey. Top up mo lang yan kahit $50 o matagal mo nang gagamitin yan. Kasi central papunta sa amin, $5 lang naman. So dito talagang disiplinado ang mga tao. Nakita niyo yan. So dito pag ayaw maglakad, naka-steady ka lang, nakatayo ka lang, bibigyan mo ng daan yung mga nagmamadali. So sa bandang kaliwa, open yan para sa mga nagmamadali. Kasi kung nakatayo ka dyan sa kalibadang kaliwa, sisigawan ka. Ganun ka disiplinado ng mga tao dito. So, ayan. So galing tayo sa taas, baba tayo. So ito naman pangalawang baba na natin. Ganun ka ilalim ng hukay dito ng MTR sa Hong Kong. So ayan, ibang way yan to Taiwan. So itong nakapangalawang baba na tayo, no? Pangalawang baba na tayo. So ayan, marami tao, marami dyan, no? Napakalawak nito hanggang doon yan, kahit sa kabilang na yan, sobrang lawak ng hukay dito. Ito pa nga, bababa ulit tayo ng pangatlong baba. Dito naman yung way ko. Grabe, imagine mo
ganito kalawak ng hukay, ganito kalalim, tapos sa taas mga building. Imagine, nakikita nyo yung building sa taas kung gaano kalalaki. Tapos yung kung saan nakatayo ang mga building, sa ilalim puro hukay na. So ito, bumaba tayo pangatlong baba, bababa ulit tayo pang-apat na baba. Ganito kalalim ang hukay ng mga MTR station dito sa Hong Kong. Underground. Grabe. Galing sa taas, bumaba tayo, unang baba, tapos nagbababa ulit tayo, pangalawang baba. Tapos bumaba ulit, pangatlong baba, at ito pang-apat na baba. Imagine kung gaano kalalim ito. So ayan na yan ang train. Karamihan dito mas gusto nilang kahit mayroon pang free na upuan, ang iba talaga tumatayo kasi mas binibigyan nila ng prioritize kung makaupo yung mga may edad na, binibigyan nila ng chance na makaupo at may mga free pa rin na upuan, natayo talaga yung iba. So ako ngayon, tatayo muna ako ngayon kasi hindi naman ako masyado pagod sa bahay dahil isang buwan mahigit wala sila amon. Nagbakasyon sa London hanggang July pa. Para hindi ka maligaw. Ayan. Ayan yung guide niya. Ayan yung guide kung saan ka bababa. At bawat babaan, maraming exit. Maraming exit. Dapat alam mo kung saan exit ka. Alam mo dapat kung saan kang exit lalabas. Ganon. Kaya kahit dito sa kahit hindi mo kabisado ang pupuntahan mo, mararating mo pa rin dahil sobrang dali. Dahil sa mga guide nila. Sa mga signage. Sheung-wan. Dito tayo sa Sheung-wan station. So parang next stop na ako. Kaya malapit lang talaga. Pwede nga din lakarin galing sa amin kasi galing sa amin medyo mataas na park kasi kami merong escalator papunta doon galing sa Central. Imagine escalator galing sa Central pataas, pero pagka mag-escalator ka naman takes time pa rin. Station sa Yingkon. Ayan. Itong pula na to. Yan. Itong pula na to. Pag blink, yan. Ibig sabihin, yan o yung next stop. So, ito yung next stop ko sa Yingkon. Nalalabas na ako. Ayan, nakita nyo yan. Yung
sinabi ko kanina. Ganun kadisiplinado ng mga tao dito. Dapat sa kaliwang part ng escalator open yan. Para sa mga gustong magmamadali. Yan. Dapat dito ka lagi sa kanan na side. Diyan ka tumayo. Yan, may mga paninda dyan. Dito naman, pag exit natin, escalator na yung pababa. Ay, pataas. Ito dito sa Yingpon. Ano to, bundok din to. Hindi naman sabi na gaya ng bundok, taga-bundok talaga. Yung talagang mataas na part lang dito sa Yingpon. Pero, yung hukay nila, talagang paano nila pinantay pag hukay nito. Tapos, pagka aakyat ka na sa mga exit, elevator na ang gamit. Kasi pagka hagdanan, masyado mataas. Yan. Pag tinamad kang maglakad, dito ka maglakad. Yan. Yan lang. Dito yung mga elevator pataas. So umuulan ngayon. Nakalabas na tayo ng elevator. Ito dito, nandyan ang sakayan ng bus. Yun yung sakayan ng bus. So, dito muna tayo. May bibilhin lang ako. Kasi umuulan. Dito na lang. Meron kami nata ako dito mabili. Check ko muna sa parting shop. Kung meron. Palengke na to. Lakas ng ulan. Galis sa paningin, hindi pa gaano malakas ang ulan. Ambon pa lang. Ito lakas ng ulan. Nabasa na dito. Yung mangga, oh, Philippine mango yan. Philippine mango. Sarap niyan. 20 na rin, 3 piraso. Ito hindi yan Philippine mango pero hindi siya matamis. Philippine mango yung matamis. Ito, saging, prutas. Dito tayo ngayon sa parking shop. Dito tingnan lang ako baka meron dito
dito. Nandun ko sa anak ko muna po. Spring onion. Ayun yung yellow dragon fruits. Sale na yan ha, pero mahal pa rin, $31, $31.5. Mas masarap yun kaysa sa pula. Sobrang sarap. $12. Kahit mga pag ganyan-ganyan ang presyo, mabili ka ng bili, ubos pera mo. Kaya nga ako, hanggat maaari, ano lang yung pinaka-importante, doon lang muna ako. Tutok muna kung ano yung importante. Ayan, $12 ang isa. Masarap din yun. Black Beauty na yun. Sarap din yun. Silang spring onion. Pag naman ako, ibibitin lang. May payong ako sa loob ng pag. Punta muna ako sa taas. Sa kabila. So, pwede ka maglakad dito. Kaya sa may kalsada. Ay, atin naman. Pwede rin naman dito. Tamad-tamad. Lalakad ng pataas. Taakyat. Kasi ang kalsaan, ano dito, mataas. Cute. How much here pang yaw? 20. 20? Can I try? Okay. Let me try. Cute. I'll get it. Okay pang yaw? 20. Yan oh. Cute.